tagumpay ay itinakda ng malaon, kasangkapan sa dakilang misyon. Ang mundo sa kaliguan ay maiahon, bansang itinangi ng nag-iisang hari. Ang kapayapaan at pag-ibig ay lumalagi, walang katumbas na kapalaran para sa mga pinili at magkakasamang tatahan sa langit na mithi. Ang kabanal, banalan, bayang kinahawagan, ang bayang pinangakuan ng kaharian, ang tanging landas ng katotohanan. Bayang pag-aari ng Diyos, ang kabanal-banalan, ang kabanal-banalan, bayang kinahawagan, ang bayang pinangakuan ng kaharian, ang tanging landas ng katotohanan. Bayang pag-aari ng Diyos, ang In a world where hearts can break, we shine a light for Jesus' sake, with open arms and love so true. In Christ's name, we care for you. From the lost and weary to the broken soul, we'll offer comfort, making them whole. With acts of kindness and prayers we bear, we show God's love, showing we care. We care in Jesus' name we share His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. We care in Jesus' name we share His love and grace beyond compare. Together we'll spread His light, you'll see. For in our hearts Christ's love sets us free. World evangelization, Christ the faith, redeems everyone. From the lost and weary to the broken soul, we'll offer comfort, making them whole. With acts of kindness and prayer
church, let there be no delay. Now is the acceptable time. Now is the time of salvation. Let us proclaim the message of salvation to many nations, races, languages, and even kings, because we care. Let us evangelize the world. Kapayapaan po mga mahal namin taga-subaybay at salamat sa Panginoon dahil binibigay niya sa ating patuloy ang mga pagkakataon po na katulad nito na tayo po ay patuloy na lumago sa ating pong mga pananampalataya sa pamamagitan po yan ng mga pag-aaral ng mga salita ng Diyos sa pamamagitan po ng programang Ang Kabanal-Banalan. At ngayon po ay makakasama po natin ang isa sa mga pangunahing tagapagsalita ng programang ito na siya rin pong magiging kasangkapan para po sa atin ay magpaliwanag at sumagot ng iba't ibang mga katanungan tungkol po sa paksa na nakahanda pong pag-aralan natin sa araw na ito. Tanggapin po natin ang ating pong minamahal at ginagalang ang ating kapatid na Ebiasap. Kapayapaan po, kapatid na Ebiasap. Kapayapaan po, kapatid na Jehiel, at kapayapaan po sa inyo, mga mahal naming mga taga-subaybay. At kapatid na Ebiasap, isang kapanapanabik po ulit na paksa ang ating pong matutunghayan, Apo. mga mahal po namin taga-subaybay, dahil ito po ay patungkol sa isang kalagayan na kailangan pong pakanasaing maabot ng bawat isa po sa atin. At ito po ay walang iba kundi ang paglilinis ng ating mga kaluluwa. Paano nga ba nagaganap o paano dumarating sa isang tao na tanggapin niya ang paglilinis ng kanyang kaluluwa? Bakit ba ang tao ay nangangailangan na magkaroon ng paglilinis na ito? Alam niyo po mga mahal na taga-subaybay, kung babasahin po natin sa Roma 3:23, kung papayagan niyo po ang nakasulat po doon, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito po ay totoong kalagayan ng mga tao kahit po sa panahon natin ngayon. Hindi naman po siguro kailangan pa ng dagdag na mga referensya para patunayan ang bagay na yan. Dahil sa pamagitan lang po, kapatid na Ebiasap, ng observation Apo. sa paligid natin, kahit tayo ay mag-a-agree sa bagay na ito, na ang lahat ng tao, kasama tayo, Apo. ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. At dahil nagkakasala, kapatid na Ebiasap, marahil ito rin ang nais na itanong ng ating pong mga mahal na taga-subaybay, pagka ang isang tao po ay nagkakasala, o pwede nating sabihin nabubuhay siya sa kasalanan, Apo. sa harapan ng Diyos, paano niya ba tayo nakikita? Napakagandang tanong po niyan, kapatid na Jehiel. Kapag ka po ang isang tao ay gumagawa ng kasalanan, ang larawan o nagiging itsura po ng sino man ay nagiging gaya ng maraming basahan sa harapan ng ating Panginoong Diyos. At yan ay tuwiran po nating mababasa sa mga banal na kasulatan. Pakibasa po, kapatid na Jehiel. Ang sagot po ay mababasa po natin sa Isaiah 64:6 sa Revised Tagalog Popular Version na ganito po ang nakasulat.
lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin maruruming basahan ng katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Napakaliwanag po niyan, mga mahal naming mga taga-subaybay. Wala pong makakaiwas, kapatid na JL, Opo. tungkol sa kasalanan. Ibig sabihin, wala pong hindi nagkakamali, walang hindi nagkakasala. Lahat tayo ay naging biktima ng iba't ibang klase ng mga kasamaan. Kapatid na JL, syempre kapag nakakagawa tayo ng kasamaan, ang naaapektuhan ay walang iba, kundi yung ating mga kaluluwa. Opo. At ito po ang nais na ipakita sa atin, mga mahal na taga-subaybay, sa isang kalagayan na kailangan pong makita natin na nagaganap sa ating sarili. Kasi nga po, kapatid na Ebiasap, mga mahal po namin taga-subaybay, yung kaluluwa po, hindi naman po ito physically existing. Opo. Sa madaling salita, hindi po ito nakikita ng ating mga mata. Pagka tayo po ay haharap sa salamin, hindi po natin makikita yung karumihan na yon, kapatid na Ebiasap at mga mahal po namin taga-subaybay. Opo. Pero sa harap ng Panginoon, ito po ang maliwanag na nagiging kalagayan. Pagka tayo po ay nagkakasala, tayo po ay nadudumihan sa paningin ng ating Panginoong Diyos. At syempre po, kapatid na JL, kapag nadudumihan, siguradong meron pong hindi mabuting ibubunga ito sa atin pong mga pagkatao. Banggit niyo po kanina, kapatid na JL, na Opo. hindi nakikita Opo. yung ating mga kaluluwa. Pero sa kabila ng ating mga kaluluwa ay hindi po nakikita sapagkat ito ay siyang ating pagkataong loob. Ito ang ating tunay na pagkatao na atin ng napag-unawa sa nagdaan nating mga pag-aaral. Hindi man ito nakikita ng ating mga kapwa-tao. Ang nararanasan nito habang gumagawa tayo ng mga pagkakasala, pero ito po, kapatid na JL, Opo. ay nararamdaman natin. Opo. At kung ang tao po naman, mga mahal namin mga taga-subaybay, ay magpatuloy sa paggawa ng mga pagkakasala, kapatid na JL, tiyak na meron pong hindi magiging bunga ito. Opo, at yun lang pong pagkaalam natin na yun po palang pagkakasala ay sa mata ng Diyos ay marumi. Ano mang bagay po na marumi, kahit po tayo physically, di ba? Pagka may nakita po tayong dumi sa ating katawan, ito po hindi na itin gusto na manatili sa atin. No po. Kundi gumagawa tayo ng paraan para po ito ay malinis. At sabi nyo nga po, meron po itong hindi mabuting bunga. Ano po ba ayon sa Biblia ang hindi mabuting bunga na maaari pong kahinatnan ng tao pagka siya po ay nanatili sa buhay ng karumihan o sa ibang salita nga po, mga mahal na taga-subaybay, nabuhay siya na nabubuhay sa pagkakasala. Diretso po nating mababasa, kapatid na JL, sa Biblia na ang isang tao na nagpapatuloy sa paggawa ng kasalanan, mga mahal naming mga taga-subaybay, ang tiyak na kahihinatnan po nito, kapatid na JL, Opo. walang iba kundi ang kamatayan ng kaluluwa. Opo, dahil yun po, mga mahal na taga-subaybay, mismo ang nakasulat sa Ezekiel 18:4, ang kaluluwa ng isang tao na nagkakasala ay mamamatay. Kaya hindi lang po pala, kapatid ni Ebiasap, yung pong marurumihan, yung ating pong mga kaluluwa, hindi lang po yung epekto. Sabi nga po, alam po kasi, mga mahal na taga-subaybay, ng maraming mga tao, pagka siya'y nagkakasala, ang nakikita niya lang epekto sa kanya, magiging mabigat yung kanyang kalooban. Opo. Sa mas kilala nating salita, nagigilty o nakukonsensya. Pero sa Biblia po ay pinapakilala na more than dun po sa feeling of guilt, higit dun sa pakiramdam na tayo po ay nakukonsensya, inuusig tayo ng ating buti, meron po palang mas long-term pa na epekto ito sa atin. At ang sabi nga po ng Biblia, ang kaluluwa ng taong nagkakasala, mamamatay. Ang tanong natin ngayon, kapatid na Ebiasap, Opo. ano po ba itong kamatayan na binabanggit? Kasi may mga nakikita naman tayong tao na nagkakasala pero nananatili Buhay. namang buhay. Opo. Opo, mapagandang tanong po ng kapatid na JL. Nakikita natin ang mga tao na nananatiling buhay sa kabila po ng pagkakasala. Pero ang kamatayang tinutukoy dito, kapatid na JL, ay walang iba kundi ang kamatayan po ng ating mga kaluluwa, mga mahal na mga taga-subaybay. At kung kamatayan ng ating pag-uusapan, ito po ay tumatalakay sa ikalawang kamatayan na ang patunguhan ay walang iba kundi ang impyerno o
o tinatawag po na walang hanggang kamatayan. At yan po yung mababasa po natin, kapatid na Jehiel, sa Apokalipsis, Kapitulo 21, versikulo 8. Babasahin ko po, payagan niyo po na ating sama-sama pakinggan ang nakalagay po sa talatang ito. Apokalipsis 21:8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Napakaliwanag po niyan, mga mahal naming mga taga-subaybay. Tiniyak ng mga banal na kasulatan ang hindi mabuting ibubunga ng isang taong patuloy na nabubuhay sa pagkakasala. Ang patunguhan nga ay ang walang hanggang kamatayan o impyerno. At kapag tinanong natin ang mga tao, kapatid na Jay, kung gusto bang mapahamak o maimpyerno ang ating mga kaluluwa, yan natural po ang sagot ng ating mga mahal na taga-subaybay. Hindi. Opo, dahil wala pa rin naman ho siguro tayo nakakausap na naghahangad siya o nangangarap siya na makarating sa ganong kalagayan. Opo. Sa isang matuwid na kaisipan, wala po talagang maghahangad na mapahamak ang kanyang mga kaluluwa. Hindi naman na nagiging bago ito para sa pakinig ng marami, Opo. kapatid na Jay. Kaya lang, mahalaga po na maintindihan ng ating mga taga-subaybay. Ano nga ba ang talagang epekto nito? Opo. Hindi pa natin nakikita ang aktual na impyernong sinasabi ng Biblia. Pero Opo. kapatid na JL, ngayon pa lamang ay pwede nang maranasan ng tao ang impyerno sa kanyang buhay. Paano po ba yun, kapatid na Kapag Bisa? po nakita na niya yung resulta ng mga bagay na kanyang ginawa. Kapag po ang tao po gumagawa ng kasalanan, gaya po ng mga halimbawang binanggit po sa talatang binasa kanina, kapag ang tao nagresulta na po lahat ng mga bagay na kanyang ginawa, actually, hindi lang po kaluluwa ang naaapektuhan, kapatid na Jehiel. Physically, may napeperwisyo at napapahamak sa ating katawan. Opo. At ang lalong masakit ay ang ipahamak nito ang ating mga kaluluwa. Opo. At ito po ay isang kalagayan na sabi nga po, walang sino man sa atin ang may gusto. Dahil bagamat ang tawag dito ng banal na kasulatan ay ikalawang kamatayan, sa ibang mga salin po ng talata, kapatid na Ebiasap, ang tawag din po dito, mga mahal naming taga-subaybay ng Biblia, ay tinatawag din po itong eternal death o walang katapusan na kamatayan. Na dito po pinapakita na pagka ang isang tao po ay dumating na sa ganong kalagayan, tinanggap niya na yung kaparusahan dahil sa pagkakasala na kanyang ginagawa, wala na pong second chance, kapatid na Ebiasap. Opo. At ang pagsisisi, mga mahal naming mga taga-subaybay, anumang pagsisisi na gawin ng sino mang tao, wala na pong magiging pakinabang ang anumang gagawin o pagsisising nasa kalooban ng sino man. Kaya po, mahalaga po na maintindihan natin ang mga talatang binasa at ipinaglingkod po sa inyo ay hindi isang uri ng pananakot, kapatid na Jehiel. Hindi ho. Ang mga salita na ating napakinggan ay paalaala at pahayag ng pagmamahal ng Diyos sapagkat ngayon pa lang sinasabi na niya, hindi niya ibig na mapahamak ang ating mga kaluluwa. Opo, at katunayan, kapatid na Ebiasap, na hindi po ito pananakot ng Diyos, kundi ito po'y paalala sa diwa mismo ng pag-ibig. Kung kanina po sinabi natin, wala na pong second chance. Pagdating po sa punto na yun, pagka tinignan naman po natin ang pagkakataon o ang buhay natin ngayon, ay masasabi natin na meron pa namang pag-asa. Opo, sapagkat as long as nabubuhay tayo, kapatid na JL, gaya ng nalalaman natin, ito ay tsansang ibinibigay ng Diyos sa tao para makapagsisi at makapagbago. Opo, ang kailangan lang ay maalaman po natin, mga mahal na taga-subaybay, kung ano-ano nga ba ang mga pagbibilin, ano-ano po ang mga pag-uutos ng Diyos para itong tsansa na ibinibigay sa atin, isipin natin na samantalang tayo po ay dinudugtungan ng Diyos ng buhay sa mundong ito. Ito po ay panibagong tsansa na ibinibigay ng Panginoon sa atin, hindi po para magkasala, kundi ito po'y tsansa upang itama natin ang dapat na itama, baguhin natin ang dapat baguhin, at higit sa lahat, tanggapin natin yung pagliligtas na gagawin ng Diyos. At tungkol sa bagay na yan, kapatid na Ebiasap, ano po ba ang unang bagay na dapat pong gawin ng isang tao na naghahangad
na siya ay magkaroon ng paglilinis ng kanyang kaluluwa. Napakagandang tanong po niyan, kapatid na JL. Kung nais po natin na makaranas ng paglilinis na mula sa Panginoon, ang unang hakbang po na kailangan gawin ng sinumang nagnanais na makasumpong, makaranas ng paglilinis ng Diyos ay walang iba kundi ang pag-amin ng isang tao sa lahat ng kanyang mga nagawang mga kasalanan. Ito po ay mababasa po natin, ang sagot ng Biblia ay nasa unang Juan 1:8, mga mahal po namin taga-subaybay. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ayan po, mga mahal naming mga taga-subaybay, ang sino mang nagsasabi na siya'y walang anumang nagawang mga kasalanan, kapatid na JL, Opo. sabi ng kasulatan, ito po ay isang pandaraya sa sarili. Opo. Kaya pwede nating sabihin, kapatid na Ebiasap, na ito'y isang malaking pagkukulang Opo. na pwedeng magawa ng isang tao sa kanyang sarili. Minsan, nakagagawa tayo ng hindi mabuti sa ating kapwa at tayo'y dumarating po dun sa stage na in denial. Sabi nga, hindi natin kayang aminin yung bagay na ating pong nagawa. Pero ang isang mas nakalulungkot na pwedeng kahinatnan ng isang tao, pagka sa sarili niya mismo, kapatid na Ebiasap, Opo. hindi niya kayang maamin na siya pala ay nagkakasala, siya po pala ay may kahinaan, at siya ay hindi nakaabot sa pamumuhay na iniutos at ibinibilin sa atin ng ating Panginoon. Opo. At hindi lang yon, kapatid na JL. Meron namang mga tao na inaamin naman Opo. yung kanilang Opo. mga nagawang mga pagkakasala. Pero ayaw bumitiw doon sa kasalanan na Opo. kanilang nagagawa. Opo. So kung umaamin naman, pero ayaw bumitiw doon sa kasalanan ginagawa, kapatid na JL at mga mahal naming mga taga-subaybay, ito rin ay pandaraya sa ating sarili. Opo, dahil lang tinutukoy po talaga dito ng pag-amin, kung uunawain po natin ang diwa, hindi lang po basta confession, kapatid na Ebiasap, kundi yung pagsisisi. Opo. Kaya natin inaamin, kaya po natin ina-acknowledge yung mali nating ginagawa dahil nararamdaman natin sa puso yung pagsisisi dun sa mali na ating pong nagagawa. Meron po bang isang halimbawa sa Biblia para po naman matularan natin at ng ating pong mga mahal na taga-subaybay ng isang lingkod ng Diyos na ipinahayag niya yung kanya pong pagkakasala? Opo. Kapatid na JL, ang isa sa lahat tayo kapag ka binabasa to, talagang hindi pwedeng hindi maapektuhan yung damdamin mo habang binabasa mo na JL. Yung pong testimonyo ni Haring David, siya po isang mabuting halimbawa na nag-confess ng Opo. lahat ng kanyang mga kasalanan na Opo. gawa. At yan ay mababasa po natin sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 51, versikulo 3. Pansinin po natin, mga mahal na taga-subaybay, ang sagot na ito ng mga banal na kasulatan. Awit 51:3, sapagkat kinikilala ko ang aking pagsalangsang at ang aking kasalanan ay laging nasa harap ko. Yan po ay isang talata, kapatid na JL, na nagpapahayag kung paano nakikiusap at nakikipag-usap si Haring David sa Panginoon. Opo. Sapagkat maliwanag kay Haring David, ang hirap ng kalooban na makapanatili at mamuhay sa mga kasalanan na kanyang ginagawa. At ang isa pang bagay, kapatid na JL, itinulad po ni Haring David sa kanyang sulat din. Sabi niya, ang tali ng kamatayan, Opo. pumulupot sa akin. Itinulad niya yung hirap na nararanasan niya na katulad ng isa siyang tao na nagtataglay ng isang malubhang sakit. Opo. At gaano nga ba kahirap ang magkaroon ng mabigat na karamdaman? Naaapektuhan tayong lahat kapag nakakakita tayo ng mga taong nagkakasakit. Pero yun nga, kapatid na JL, di natin nakikita yung naaapektuhang kaluluwa kapag ang tao ay nabubuhay Opo. sa pagkakasala. Opo. Di ba? At sa kanya ay dumarating din ang ganong kalagayan dahil nga po hindi makabubuti ang kasalanan sa kaluluwa ng tao, ay dapat po na makita natin ito'y katulad ng isang sakit na sabi nyo nga po, kapatid na Ebiasap, mga mahal na taga-subaybay, ito po'y nagpapahirap, nagpapasakit sa isang kaluluwa o sa isang tao. Kaya lakip po nung pag-amin, bukod sa kailangan nating aminin sa ating sarili, mga mahal po namin taga-subaybay, ano po yung isang bagay pa
na marapat natin gawin? Sa atin lang bang sarili natin dapat aminin o i-confess ang mga pagkakasalang ito? Sa katotohanan, kapatid na JL, nagagawa naman natin na sabihin yan sa ating mga sarili. Kinakausap din natin ang sarili natin. Di ba? Opo. At sa mga tapat na tao, kaibigan, kakilala, maaaring may ko-confess. Mhm. Pero ang tama at lalong karapat-dapat na paraan na dapat natin gawin upang sumaatin po, mga mahal na taga-subaybay, ang tunay na kaginawahan, kailangan natin i-confess Opo. sa Panginoong Diyos, kapatid na JL. Opo. At yan ay mababasa po naman natin sa Awit, Kapitulo 32, versikulo 5. Narito po, mga mahal na taga-subaybay, ang sagot sa atin ng Biblia. Aking kinikilalang aking kasalanan sa iyo, at ang aking kasamaan ay hindi ko ikinubli. Aking sinabi, aking ipahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon, at iyong ipinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Napakalinaw po niyan, mga mahal naming mga taga-subaybay. Nag-confess o inamin po ni Haring David ang lahat ng kasalanan na nagawa niya sa harap ng Panginoong Diyos. At bakit nga kaya, kapatid na Jay? Opo, dahil wala pong ibang dahilan dyan, kapatid na Ebiasap, at mahal po namin taga-subaybay, kundi nasa Diyos po kasi magmumula ang pagpapatawad. Sabi nyo nga po kanina, kapatid na Ebiasap, Opo. may mga pagkakataon na pagka napabibigatan ng ating kalooban, minsan nagre-resort po tayo na ikukwento natin, hindi natin mapigilan na i-share, i-open up sa ating pong mga kakilala, mga kaibigan, o yung taong malapit sa atin, para kahit papaano po ay gumaan naman yung ating nararamdaman. Pero hindi po talaga yun ang sagot eh. Dahil kahit kanino natin ikwento, kahit kaninong tao na sila man ay magpayo sa atin, eh hindi po maaalis yung pagkakasala na yun. Dahil wala naman sila sa kakayahan at sa karapatan na patawarin ng pagkakasala. Opo. Napakalinaw noon, mga mahal naming mga taga-subaybay. Maaaring makapagpayo ang ating mga mahal sa buhay, ating mga tapat na kaibigan para sa atin. Pero ang paglilinis at pagpapatawad sa ating mga nagawang mga pagkakasala o mga pagkakasala, tandaan natin, sa Diyos lamang po magmumula ang paglilinis sa ating mga kaluluwa. Opo, at para maging tiyak tayo, mga mahal po namin taga-subaybay, na marapat po talaga na ating pong pagkatiwala, ating pong ipahayag at pagsisihan sa harap ng Diyos ang ating pong mga nagawang pagkakasala. Ano po ba, kapatid na Ebiasap, ang tinuturo ng Biblia tungkol po sa gagawin ng Diyos kung ito naman po ay tapat nating ihayag sa Kanya? Tiyak po, kapatid na Jehiel, sa isang tapat na lumalapit sa Panginoon, mga mahal naming mga taga-subaybay, kung tayo po ay lalapit, buong kababaan tayong dudulog sa ating Panginoong Diyos, makakaasa po tayo na ipatatawad niya ang lahat ng ating mga nagawang kasamaan na nagparumi ng ating tunay na pagkatao. At yan po ay mababasa natin sa unang Juan, Kapitulo 1, versikulo 9. Basahin po natin, mga mahal po namin taga-subaybay, sa unang Juan, ang nakasulat po ay ganito. Kundi ipinahayag natin ang ating mga kasalanan. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Napakaganda po, no, kapatid Opo. na Jehiel, ng kalooban ng Diyos para sa lahat ng mga tao. Hindi po siya pwedeng itulad ang Diyos natin sa ibang mga tao na matapos na humingi ng tawad, eh nakakarinig po sila ng sumbat. Eh kasi bakit mo ginawa yun? Opo. Pero ang Diyos hindi. Mga mahal naming kaibigan, tapat siya at handa niyang igawad ang pagpapatawad sa anumang kasalanang ating nagawa. At kailangan lang po ay, sabi nyo nga po, kapatid na Ebiasap, ay taglayin po natin yung mababang kalooban. Opo. Dahil yun pong paghingi ng kapatawaran, yung paglapit natin sa Panginoon, ito po ay tanda rin ng ating pong pagpapakababa. At ito po ay katunayan na kinikilala natin siya na mataas sa lahat, na nasa Kanya o pagpapatawad po ng ating nagawang kasalanan. Opo. At kung hindi naman po gawin ito ng isang tao, mga mahal naming mga taga-subaybay, kapatid na Jehiel, Opo. ang isang mababasa din po nating tuwiran sa mga banal na kasulatan, yun pong
nagkukubli ng kanyang mga karumihan, ng kanyang mga pagkakasala, kailanman, sabi ng kasulatan, ay hindi siya giginhawa at mapapanatag. At sino nga bang hindi gustong guminhawa? Opo, lahat naman tayo gustong guminhawa. Opo, gusto nating guminhawa, gusto nating pumanatag. At wala nang maaari pang makapagbigay sa atin ito, kundi ang Diyos natin na atin pong kinikilalang makapangyarihan sa lahat. Kaya mahal po namin mga taga-subaybay, sana po mapansin po natin na sa isang paraan, ang pag-aaral pong ito ay ang panawagan ng Diyos sa atin. Kung tayo po ay nabuhay sa mga pagkakasala, alam natin na meron tayong mga kahinaan at hindi tayo nakaabot sa kahingian ng Panginoon. Ito po'y pagkakataon. Opo, tayo po ay tinatawagan ng Diyos na magtaglay po sana tayo ng pusong mababa, magtaglay po sana tayo ng puso na may kababaan. At ito ang mag-udyok sa atin para po tayo ay lumapit sa Kanya at kung tayo naman nilalapit, siya po ay handa na magpatawad sa atin. Ang tanong po ngayon, kapatid na Ebiasap, yun po bang paglapit sa Diyos, yung paghingi ng kapatawaran, yun na po ba ang lahat ng kailangan natin gawin? Sapat na po ba ito? Hindi po, kapatid na JL. Napakahalaga po na tanggapin natin ang isang lalong mahalagang bagay upang ganap na malinis tayo sa ating mga kasalanan. At yan ay sa pamamagitan ng banal na bautismo na itinuturo ng ating Panginoon. At mababasa po natin yan sa Gawa, Kapitulo 2, versikulo 37 hanggang 38. Narito po ang sagot ng mga banal na kasulatan. Nang marinig nga nila ito ay nangasaktan ng kanilang puso at sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, "Mga kapatid, anong gagawin namin?" At sinabi sa kanila ni Pedro, "Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Ang talatang binasa po ng ating kapatid na JL ay ang unang sermon po na ginawa ni Apostol Pedro. Una, ipinangaral po niya ang salita. At sa mga taong tumanggap ng kanyang mga salita ay nangagsisi. At hindi po nagtapos lang, kapatid na JL, dun sa pinakinggan nila yung salita. Opo. Nagsisi sila. Ang higit sa lahat na kanila pong ginawa ay nagpasya sila na magpabautismo. At tiyak po tayo dito, mga mahal na taga-subaybay, dahil hindi po ito paraan na itinuro ng kahit na sinong tao sa paligid natin, dahil ito po ay paraan mismo na ipinapakilala ng Biblia. Kaya nawa ay dito tayo po mag-ukol ng ating pong pananampalataya, sampalatayanan natin ang matuwid na paraan na itinuturo. Sabi nga po, kailangan nating humingi ng kapatawaran, pero kalakip po nito ay matutunan natin ang mga aral ng Diyos at tayo po ay magpabautismo. At kung isang tao po, kapatid na Ebiasap, ay tumanggap ng bautismo, Ano po? ayon po sa turo ng Biblia, ano po naman ang kasunod pa niyang kailangan gawin? Ang kailangan po natin gawin, mga mahal na tagapakinig, kayang atin pong patuloy na pagganap ng mga ipinag-uutos ng Diyos. Dahil habang ginagawa natin yung mga utos ng Panginoon, ito mismo ang gumagawa para patuloy na linisin ang ating mga pagkatao. At yan ay mababasa po natin sa Mateo 28:19 hanggang 20. Narito po at sama-sama po nating basahin. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Napakaliwanag po ng bilin ng ating Panginoon, mga mahal naming mga taga-subaybay. Patuloy tayong makinig kahit na tanggapin natin ang banal na bautismo. Patuloy tayong gumawa ng kalooban ng Diyos. At tiyak, kapatid ng JL, may Opo. pangako ang Diyos para sa atin. Opo. At ang pangako ng Panginoon, siya po ay sasaating palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. At pwede nating sabihin, kapatid na Ebiasap, Apo. ay wala na nga tayong ibang kakailanganin pa. Maraming bagay na hinahanap tayo sa mundong ito, pero ang katunayan, walang lalong higit tayong pangangailangan, kundi ang mabuhay tayong palaging kasama ng ating Panginoon. Umaasa po kami,
mga mahal naming mga taga-subaybay, na ang mga aral na atin pong narinig ay nagpaginhawa ng ating puso at umakay sa atin upang gawin ang kaloobang ito ng ating Panginoon, ang tayo po ay lumapit sa Kanya, maglingkod sa Kanya, magsisi, magpabautismo, alang-alang po sa kalinisan ng ating mga kaluluwa. Ipagpala nawa sa atin ang mensaheng ito na ating napakinggan, magmula po ngayon at magpakailanman. Amen. Walang sandali na ako ay iyong iniwan. Ikaw ang unang nasasaktan. Kung dumaranas ako ng kabiguan, at dahil sa tipan ng pag-ibig mo, itinaya ang pangalan mo sa kaganapan ng mga pangako mo. May mahihiling pa ba? May mahihiling pa ba sa di masayod na pag-ibig mo? May mahihiling pa ba? May mahihiling pa ba sa dugo at buhay na inialay mo sa unahan ng mga paghakbang ko? Ikaw lamang ang Diyos na sasambahin ko. Nagtutumuling sa hangganan ng iyong gantimpala. Bagong lupa at bagong langit, doon ako'y walang hanggang may mahihiling pa ba? May mahihiling pa ba sa di masayod na pag-ibig mo? May mahihiling pa ba? May mahihiling pa ba sa dugo at buhay na inialay mo sa unahan ng mga paghakbang ko? Ikaw lamang ang Diyos na sasambahin ko. May hihilingin pa ba? May hihilingin pa ba sa mga pangako na
Ano nga ba ang kabuluhan nitong buhay? Kung hindi may alay ang dangal ng paghirap, mabuhay upang magmahal upang mabuhay, bakas na susundan sa ating paglalakbay, gawang magbibigay kahulugan sa buhay na makabuluhan, ang mabuhay na nagmamahal. Ano nga kaya ang kulay ng buhay ko sa pagmamahal kay salat at hindi naipadarama? Huwag sayangin ang buhay na kaloob niya sa atin, pagningasin ang pag-ibig sa kapatid. Minsan lang tayo mabubuhay at minsan lang mapatutunayan ang bakas na susundan ay ganap na maingatan, mabuhay na nagmamahal. Ano nga kaya ang kulay ng buhay kong sa pagmamahal ay salat at hindi naipadarama? Huwag sayangin ang buhay na kaloob niya sa atin,
pagningasin ang pag-ibig, mahalin ating kapatid. Mabuhay na nagmamahal. Kaligayahan ko'y may paglingkod sa'yo, ang mga aral ng Diyos na nagmamahal. Sa paraang ito'y agaping na itatanghal, at sa bawat salita na iyong naririnig ay kaligtasan ang iyong kaluluwa ang hatid. Damhin ang pag-ibig ng Ama, tingin ang tinig niyang nakaanyaya. Damhin ang pag-ibig ng Ama, damhin ang nais niyang may ligtas ka. Damhin ang nais niya, tingin ang tinig niya, nang mapabilang ka sa kaharian niya. Kaligayahan ko'y may paglingkod sa'yo, ang mga aral ng Diyos na nagmamahal. Sa paraang ito'y agape ang itatanghal, at sa bawat salita na iyong naririnig ay kaligtasan ang iyong kaluluwa ang hatid. Damhin ang pag-ibig ng Ama, tingin ang tinig niyang nakaanyaya. Damhin ang pag-ibig ng Ama, damhin ang nais niyang may ligtas ka. Damhin ang nais niya, tingin ang tinig niya, nang mapabilang ka sa kaharian niya. Damhin ang pag-ibig ng Ama, tingin ang tinig niyang nakaanyaya. Damhin ang pag-ibig ng Ama, damhin ang nais niyang may ligtas ka. Damhin ang nais niya, tingin ang tinig niya, nang mapabilang ka sa kaharian niya. Damhin ang nais niya, tingin ang tinig niya, nang mapabilang ka sa kaharian niya. Kaharian niya. Sa isang umiibig, sa isang nagmamahal, sa isang nagtitiwala, walang patid ang pag-asa. Sa isang umiibig, malayo man ay malapit,
tagal ay saglit lang. Mahirap ay madali, kaya't hihintayin kita. Ano man ang mangyari, hihintayin kita. Libakin man ang marami, hihintayin kita. Hihintayin kita sa isang umibig, sa isang nagmamahal, sa kanya ang kaganapan, buhay na walang hanggan. Tapat ang nangako, tapat itong puso, ako'y di mabibigo. Maghihintay ako, sa'yo'y maghihintay, mananangan sa iyong pangako. Ako'y maghihintay, maghihintay, sa'yo'y maghihintay, mananangan sa iyong pangako. Ako'y maghihintay, maghihintay sa isang umibig, sa isang nagmamahal, sa kanya ang kaganapan, buhay na walang hanggan. Tapat ang nangako, tapat itong puso, ako'y di mabibigo. Maghihintay ako, maghihintay ako. Nothing is ever difficult to you. With you on our side, there's nothing we can't do. No matter what's in front of us. Thank you for your always with us when we're in trials and adversities. We need not fear, we have no worries, because the battle is not
our side, there's nothing we can't do, no matter what's in front of us. Thank you for you're always with us. When we're in trials and adversities, we need not fear, we have no worries, because the battle is not ours, it is yours, and for your glory. We praise and give thanks to you, Lord. How great are your works, how amazing is your love. We praise and give thanks to you, Lord. You are the most high forevermore. You are forevermore. We praise and give thanks to you, Lord. How great are your works, how amazing is your love. We praise and give thanks to you, Lord. You are the most high forevermore. You are forevermore. You are forevermore. Sa paglimot ako ay patawarin, dala ng aking mga suliranin. Pangako ngayon ay gagawin lahat ng iyong naisin. Sakit na ating angkin, kanyang pinagagaling. Ano bang ating hiling, ito ay ating tatanggapin. Narito ako, pag-utusan mo. Tanging ikaw ang buhay ko. Marapatin mo nawa ako na makapaglingkod ng tapat sa'yo. Lahat ay iyong ibinigay, buhay man ay ialay, pag-ibig ang patunay upang ating maging gabay. Paglilingkod ating gawin, manatili tayong magkapiling hanggang sa ating kamtin. Langit lalim na dalangin, narito ako, pag-utusan mo. Tanging ikaw ang buhay ko. Marapatin mo nawa ako na makapaglingkod ng tapat sa'yo.